Okay, so good evening to everyone, most especially our first-timer. Do we have first-timer here tonight? Meron po ba tayong first-timer? Meron ba? Well, meron? Taas ang kamay. Okay, tayo po kayo, tayo kayo. Ayan, palakpakan natin yung first-timer natin tonight. Yan. Maraming salamat po for coming tonight. We're so thankful that you are here tonight. Okay? Now, and we welcome Sister Elaine and family. They're all here and their children. Palakpan nga po natin ang Lacanlali family. Come on, everybody. Alam niyo po, last week po, ito lang week na to, nung nakita ko pong nagpalit ng line-up ng song, si Christina, early this week. She approached me at sabi niya sa akin, Dad, ipag-pray mo yung message. Kasi, may leading sa akin si Lord na i-dedicate natin service para kay Brother Chris, kay Kuya Chris. So sabi ko, sige ka ako. So ano ba yung line-up ng song na meron ka? Okay? So pinakita niya sa akin yung line-up, and then yesterday lang, kaninang madaling araw lang po, pinapalitan ko isa at pinaduktong namin yung last song. Amen? So meron po talaga leading si Lord sa atin tonight. At sabi ko nga, saka na lang yung series ng baptism na tinuturo ko pagbalik na lang next week, no? So ngayon po, nakita po namin, alam niyo po, dito sa loob ng church, si Pastora Grace po, kaming dalawa, nakita namin na maraming tao ang lumalapit for counseling. Maraming tao ang lumalapit for advice, asking for advice. Marami pong tao humihingi ng prayer. Alam niyo ba kung bakit? Kasi po, most of the time, people are facing difficulties in their life. Amen? Marami tayong pinagdadaan ng problema, marami tayong pinagdadaan ng trial sa buhay natin. And because of those, we can call it crisis na dumadating sa buhay natin. At alam niyo po ba, dahil po sa mga taong ito na humihingi ng prayer, humihingi ng advice, humihingi ng counseling, most of the time, ito po yung mga tao na hindi nila makayanan yung nangyayari sa kanilang mga buhay, mga pinagdadaanan nila. And mga anak, we all know that whether you like it or not, crisis will come in our lives. Whether you like it or not. Gustuhin mo man o hindi, may iba't crisis na darating sa buhay natin. Amen? So last Thursday night, si Christina May po nagturo ng lesson 4 doon po sa ating mga primary leader, mga primex, kasama po ako doon, nandun po tayo. And she shared about the battle, yung po lesson 4. Ang title po nun is yung battle. Battle we're facing in this life. She mentioned there that since we were born, magmula po na pinanganak tayo, meron na tayong kanya-kanyang battle. How many of you believe that? Meron na tayong mga kanya-kanyang battle na hinaharap sa buhay natin. Magmula nung pinanganak po tayo. And we can compare battle sa crisis na meron tayo. Battle is the opposite of crisis. Battle is also a crisis na nangyayari sa buhay natin. Sa totoo lang, some of us are currently experiencing crisis right now. Like what Sister Elaine has experiencing in his family and her family. Kagaya na nangyari kay Brother Chris. Isang malaking battle ito na kailangang harapin ni Sister Elaine at lahat ng miyembro ng pamilya niya. Lahat tayo. Pag tayo dumadaan sa crisis, kapag ang kasama is member ng family, hinaharap natin yan, buong pamilya tayo. And tonight, as what we heard earlier, hindi lang to battle at hindi lang to crisis ng Lacanlali family, but our battle also. Our crisis also. Alam natin na hindi madaling harapin. Nangangailangan ng matinding pananampalataya at pananalig sa Diyos. Faith that is much needed for God to do His part. Ulitin ko ulit. Faith na kailangan para ang Diyos gumalaw sa sitwasyong ito. Faith ni Sister Elaine, faith ng kanyang pamilya, faith natin, buong church tayo. Kailangan ni Lord yung faith natin. Faith that will make Brother Chris healed and brought him back to life. And I know, yan po yung kailangan ng Diyos sa ating lahat. And tonight po, when I was in the hospital praying with Sister Elaine at 12 noon this afternoon, I mentioned to her the story of Jesus when He brought back Lazarus to life. Kung maalala ninyo, alam ko marami sa inyo alam ito storyan to. In that story, as most of you knows, may sakit pa lang si Lazarus, hindi pa namamatay. Alam na ni Lord na may issue. Alam na ni Lord na may sakit yung kanyang best friend. Alam na ng Panginoon yung nangyari sa kanya.
But he never went and see him until he was already dead 4 days in the grave. Diba? Patay na siya, 4 na araw na siyang patay nang pumunta roon ng Panginoon. Then later on in the story, nakita natin that the reason why Jesus never came early is for everyone to see God's glory. Na mas lalo pa makita yung glory ni Lord. Tama? Why? Because it's the glory of God that everyone will see kapag nabuhay siyang muli. Tama? Kasi pinagaling niya sa kanyang karamdaman, hindi mas powerful yon kaysa yung binuhay niya uli. Amen. And so kagaya na sinasabi ng mga tao nung panahon na yon, patay na si Lazarus for 4 days. Mga anak, ano man ang sabihin ng mga doktor at nurses, hindi tayo maniniwala. Amen? Hindi po tayo maniniwala. Ano man ang sabihin nila sa kalagayan ni Brother Chris, we will never believe them. Because we know na hinayaan ni Lord ng mga bagay na ito, kagaya na sabi ni Christina May, marami pang gagawin si Brother Chris sa Sister Elaine sa ministry pinagkakatiwala sa kanila ng Diyos. Amen? Sige, palakpakan niyo si Lord. Come on. Ako po as the pastor of church, naniniwala po, hindi ako bumibitaw. Idadagdag lang to ni Brother Chris sa Sister Elaine sa testimony na meron sila. That when they go out to share the gospel to everyone, isa to sa mga testimony sasabihin ni Brother Chris sa mga tao. Para mas lalo pa mag-glorify ang Diyos sa buhay nilang mag-asawa. Amen? Sige po, palakpakan niyo si Lord. Come on! Sa malakas ang palakpak para kay God. Now, meron lang po ako napansin bago po nangyari yung pagbuhay ng Panginoon kay Lazarus. Meron ako nakita nung dumating siya sa lugar na yon, kung saan nakalabing na si Lazarus. Tingnan po natin verse na yon. Ang sabi po sa verse, roll the stone aside, Jesus told them. Amen? When Jesus arrived in the grave, it was covered with a big stone. Nung dumating siya ron. Now listen to me. I believe in my heart that if Jesus will only say, stone, set aside, it will follow. The stone will follow. Amen? Pag sinabi ng Diyos na bato, umalis ka dyan kasi may gagawin ako, yung bato, tatabi yun. Hindi maaaring hindi. Pero sa tingin nyo, bakit po inutos si Lord na sa halip na yung bato utusan niya, yung mga taong naandoon ang inutusan niya na tanggalin yung bato? Amen? So that the grave will be open for him. Alam nyo mga anak, as I said, susunod yung bato sa kanya. Pero kailangan niyang gawin na utusan yung mga tao para mawala yung batong nakaharang sa miracle na gagawin ng Diyos para kay Lazarus. Alam niyo po, sa sitwasyon na meron ng Lacanlali family, kailangan po ng partisipasyon ni Sister Elaine. Kailangan ng partisipasyon ng mga kapatid niya, ng pamilya niya, ng buong pamilya. Partisipasyon mo, partisipasyon ko, para po si Brother Chris bumalik sa dati niyang kalagayan. Amen? Kailangan po ng partisipasyon. Kailangan ng partisipasyon nating lahat. At ano yun? Prayer. Prayer po ang kailangan ni Lord para sa ating lahat. Para sa kalagayan po ni Brother Chris. At yun is yung magkaisa tayo na i-roll aside natin yung unbelief. I-roll aside natin yung hindi naniniwala. I-roll aside natin yon. Ngayon palang mangyayari na buong simbahan nananalangin para sa isang tao. Magmula po na itinayo ang church na to, ngayon palang nangyari yon. At alam ko, may breakthrough tayo after today. Naniniwala ako that after this kalagayan, come on, give Jesus a big clap offering, come on. Huwag po tayo magsawang palakpakan ng Diyos, come on. Ang gusto ng Panginoon, magkaisa muna tayo lahat. Magkaisa tayo in one spirit. Yung panalangin natin na sabay-sabay, sama-sama, hindi tayo bibitaw, daily. Yon ang partisipasyon ng gusto ni Lord para sa atin. And I believe that. Amen? Can we shout hallelujah? Come on, please. Ang partisipasyon mo at partisipasyon ko at ang pamilya niya, lahat yon para kay Brother Chris. Lahat yon para bumalik siya sa dating kalagayan niya. At ang ating na mataimtim at sama-samang panalangin ang magbibigay ng buhay uli kay Brother Chris. Like what I said earlier, this is a battle. Battle po to. This is a crisis that we need to overcome by faith through our prayers. Kasi po mga anak, there is a different kind of prayer.
to a different kind of battle. Iba-iba po ang panalangin sa iba-ibang klase ng battle o iba-ibang klase ng crisis. Are you all with me? At kaya po sa gabi ito, while we are all praying for Brother Chris and his family, kailangan alam mo at naitindihan ng bawat isa sa atin kung anong klaseng approach ang kailangan ng Panginoon na galing sa iyo. At yun po yung pag-uusapan natin. Because we are all praying for the family, for Brother Chris, tuturuan ko kayo ngayon, tuturuan tayo ni Lord ngayon kung ano yung proper approach para po maging effective yung prayer natin. Kung maalala po yung Tuesday, ako po is nagturo ng the healing power of prayer and fasting. Amen? Lahat naman tayo nagpe-pray eh. Pero pag may kasamang fasting, iba po ang dating nun. But tonight, ang gusto ko po pag-usapan natin, ito. Praying in the middle of unexpected crisis. Pakiulit nyo nga. Sige nga. Isa pa. Praying in the middle of unexpected crisis. Come on. Bakit ko tinawag na unexpected crisis to? Because lahat tayo sa pangyayaring to nagulat. We never expected this. We never imagined this. Walang sakit si Brother Chris. Malakas sa malakas. In fact, nung Thursday, meron pa kaming meeting. At nung Friday night, nag-remind pa siya ng meeting namin. Tapos nangyari po yon Sabado last week ng umaga. Let me begin reminding you that there is a different kind of prayers, as I said. Depende sa sitwasyon na ating ipinagpe-pray. Because lahat tayo kailangan ng partisipasyon, kailangan po pare-parehas ang ating prayer. Amen? Magkaiba po ang klase ng prayer kapag normal ang lahat sa buhay mo. At ang klase ng prayer kapag meron kang kinakaharap na crisis sa buhay mo. Like what happened to Brother Chris. Tama po ba? Kasi po kapag may crisis tayong pinapanalangin sa Panginoon, ang mga prayer natin is usually urgent. Medyo seryoso ang lapit natin kay Lord. Medyo intense. Amen? Kaya may kasamang pag-aalala ang mga prayer natin. Amen po ba? Which is kung wala namang crisis, merong less tension na prayer ang ating panalangin. Hindi urgent at kaya medyo okay lang. Amen po ba? Which is kung wala namang crisis, ganun po ang pakiramdam natin. Sa totoo lang, we have a different approach kay God. Lahat po tayo. Depende palagi sa anumang sitwasyon na meron ka. Personal na buhay mo, personal na prayer mo. But one very good thing about God, God always understands your prayer. Lagi niyang naririnig. Malawak ang kanyang pangunawa at pag-intindi sa bawat situation na meron tayo. And the Bible has many examples of how we will pray. When the battle of our unexpected crisis come in our life, meron pong example sa Bible na titingnan natin ngayon. First thing and foremost, gusto ko pumanawaan ninyo that a prayer for a breakthrough is completely different to compare sa prayer during unexpected crisis. Magkaiba po yung serye nun. Dahil sa sitwasyon na meron tayo ngayon, dahil sa nangyari kay Brother Chris, ang focus at goal ko sa inyo tonight is makita at mapag-aralan natin what the Bible says about praying when you are in an emergency situation. How many of you believe na emergency situation natin? Emergency po to. Naghahabol po tayo ng buhay dito. Buhay na mahalaga para sa pamilya sa ating lahat. Unexpected po ang nangyaring crisis na ito. Now, tingnan muna natin ang meaning ng salitang crisis para po maintindihan natin. Ang sabi po dito, a crisis is a sudden or unexpected catastrophe. Sabi nyo nga, catastrophe. Isa pa, catastrophe. So, pag sinabing catastrophe, ano pong meaning yan? Yan po ay isang tragedy, isang disaster na bigla na lang nangyari. Bigla na lang dumating sa buhay mo. And listen to this, wala pong warning to. Pag sinabi pong catastrophe, isang click lang nangyaring bigla. Walang warning, wala pong, wala ipinakitang, walang nakapagpigil, amen? And far beyond your resources and ability to handle it. Yun po yung catastrophe. Hindi mo kayang i-handle yung sitwasyon. Wala kang magagawa kasi nangyari na. Tama? And you don't see it coming. You don't have preparation. Yan po yung ibig sabihin. For example, yung isang sunog na naganap sa Pilipinas.
nasunog yung bahay ng katabi mo. At hindi inaasahan na nadamay ang bahay mo at marami pang bahay doon sa lugar. Isa pong catastrophe yun. Isa pong bagay yun na hindi napapaghandaan. Hanggang sa makita mo na lang na sunog na yung bahay mo, wala ka na iligtas kahit na ano. Amen. Are you with me? Yun po isang example. Catastrophe, tragic, disaster na walang warning. Biglaang nasunog at naabo na lang yung bahay mo ng oras na yun. Gusto mo mag-abroad dahil kailangan ng pamilya mo ng tulong. Isinanla mo yung bahay nyo, nag-resign ka, pati kalabaw nyo, isinanla nyo. Pagkatapos, without any warning, hindi mo alam, naloko ka pala ng taong sinabing mag-abroad ka. Nawala ang lahat sa'yo. Bahay nyo na pinundar mo, nakasanla ngayon, di wala kang pantubos. Yun po yung mga unexpected, tragic, or catastrophe. Walang natira sa'yo, naubos ang ipon mo, naisanla mo lahat. Then, ang isa pang pinakamatindi is nangyari kay Brother Quiz. Aksidente. Sabi nyo nga, aksidente. It was tragic. According to Sister Elaine, nagbe-breakfast lang sila last Saturday morning. Nag-prepare ng breakfast si Brother Quiz. At nung kumakain na sila, sabi niya pa raw, magme-meditate ako after this because ako yung magbibigay ng giving exhortation sa church. That was last Saturday. And then suddenly, bigla lang naisip yung paso na bumagsak doon sa window nila. At doon po nangyari ang lahat. Without warning, very tragic ang resulta. Yun yung sinasabi nating unexpected catastrophe. Are you with me? Nasusundan niyo po ba ako? So, paano tayo mananalangin if there is nothing that you can do during your crisis? Paano ka mananalangin if there is nothing na nakikita mong pag-asa sa sitwasyon na iyong pinagpe-pray? One of the best example in the Bible to how to pray in a crisis natin pag-aaralan tonight comes from the life of Jehoshaphat. Do you know Jehoshaphat? Kapag narinig yung pangalan Jehoshaphat sa Bible, may kasamang trouble talaga. May kasama talagang catastrophe. But on the other hand, Jehoshaphat was one of the good kings that you can read about from the Old Testament. As a matter of fact, he loved God. He served his people well. In fact, he led his people to a spiritual renewal and revival. The whole nation was giving new hope and they turned their heart back to God. At ito po yung pinagpapray natin sa ating church, na magkaroon ng revival of hope, a revival of spirit. At itong nangyayari ito ay ginagamit ni Lord para po makita ni Lord kung gaano tayo ka-united sa isa't isa. And I really believe na ginamit din ni Lord the situation ni Brother Quiz for all of us to join the prayer and fasting na supposed to be originally in preparation for our incoming anniversary. Pero just in time na nangyari ito, naka-prayer and fasting po tayo lahat. So mas lalo magiging powerful yung prayer and fasting natin because this time, I want to encourage everyone to join us. Sometimes pag nagpe-prayer and fasting tayo, hindi lahat na iki-join. But right now, I want to ask you to please join us in prayer. Not only for our anniversary, but for the situation of Brother Chris. Iluhod po natin kay Lord. Ilapit po natin kay Lord. Lahat po tayo. At kung kayo po'y nanalangin kanina alas 12, palakpakan nyo sarili nyo because it was announced at alam natin na may ginagawa na si Lord dahil nakikita niya kung gaano karami, hindi lang dito, pati sa Pilipinas ang nananalangin sa sitwasyon. Amen? We believe that. Amen? Amen po ba? So, ang nangyari po kay Jehoshaphat in his time of leadership, people began to live their lives according to God's plan again dahil po sa nangyari. So ngayon, and actually, kung pag-aaralan natin ng buhay ni King Jehoshaphat, he was doing everything good in God's eye, like Brother Chris. Wala naman tayo may pipintas kay Brother Chris at kay Sister Elaine. Magmula po na nakilala ko yung mag-asawang niya, wala po akong may pipintas sa kanila. Amen? He is not a bad king at all, Jehoshaphat. But he wakes up one morning to find himself in a deep, deep crisis. Ano yung crisis na yon? He was under surprise attack by 3 enemies nation. At kapag sinabi mong surprise attack, meaning totally, hindi niya inaasahan. No warning at all.
And the worst part is, before he even knew it, the enemies that would like to attack the palace was very near to their place. Nung nalaman niya. So let's read this story. Meron ba tayong reader? Pakibasa nga, anak. Sige po. Pakibasa nga, please. 2 Chronicles 20, verse 2 to 3. Messengers came and told Jehoshaphat, "A vast army from Edom is marching against you from beyond the Dead Sea. They are already about 2 days away." Jehoshaphat was terrified by this news. Amen. So, Jehoshaphat was terrified by this news. Dito makikita natin, suddenly, pagising ni King Jehoshaphat one morning, he has a crisis to deal on his hand. He has a crisis that he need to deal with his own hand. He knew that evil was coming. Alam niya yan. May kalabang parating. And there's nothing he can do to stop it. Alam niya na sa loob lang ng 1 o 2 araw, his nation will be completely destroyed if you will read the whole chapter. Wala nang oras para mag-train pa siya ng mga army. Wala nang oras para tumawag pa siya ng mga leaders. Wala nang panahon para taasan pa at patatagan yung perimeter fence na meron ng palasyo. Si Jehoshaphat po was out of land. Walang plano, kulang sa tao, walang oras para maganda sa attacking ito. And he knows very well sa kanyang kalagayan that he is facing a certain defeat. Alam niya na matatalo siya sa labang to. So kung meron man dapat matakot sa kalagayang ito, walang iba kundi yung hari mismo. Si King Jehoshaphat mismo. So like what I was always saying now and then, ang mga problema dumarating po sa buhay natin, lalo na nga kung mga unexpected crisis, gaano man kabigat yan, gaano man kaseryoso yan, dapat tingnan lang natin at tanggapin natin na yung mga yan is mga challenge na kailangan mong lagpasan. Hindi natin pwedeng sabihin na Kristiyano tayo, as we all know, tayo po'y hindi exempted, but we are protected. Amen? Because God has a mighty purpose in all the things that is happening in our lives. Kung ikaw mananampalataya at alam mo yung puso mo, how you serve God, alam mo may purpose ang Diyos sa bawat nangyayari sa buhay nating lahat. He has a plan definitely for Brother Chris and Sister Elaine. He has a plan for you and for me kung tayo man is daranas ng mga crisis. And I would like to tell everyone, especially to Sister Elaine and the family, God is ahead of your crisis. And He is working behind the scene. Amen? Sabi mo ka sa katabi mo, kalabitan mo yung katabi mo, sabihin mo, God is ahead of your crisis. And He's working behind the scene. This time sabihin natin kay Sister Elaine, God is ahead of your crisis, Sister Elaine. And He's working behind the scene. Amen. Sa totoo lang mga anak, in every crisis that you're facing, as I said in many messages na binitawan ko sa inyo, God is positioning you because this is a part of your training. Pag tayo dumanas ng crisis, parte yan ng calling mo. Parte yan ng purpose mo. God is preparing you because you will be a witness of His goodness and faithfulness. Tama? So, ganun lang natin titingnan. Tama po ba? Kaya dapat kapag may crisis tayo sa buhay, our response should be, Lord, challenge accepted. Amen? Kaya yung mga doktor doon sa ospital, hindi maintindihan kung bakit tayo o bakit si Sister Elaine hindi bumibitaw. Amen. They will never understand it. Because hindi nila alam yung tunay na pananampalataya sa Diyos na kayang mag-extend ng buhay ng tao. Amen? Come on, sige. But habang nasa challenge ka, I want to remind everyone, tunay malalaman mo rin kung paano ka magdarasal at tatawag ng tama sa Panginoon. Habang dumadaan tayo sa crisis and challenges sa buhay, habang ipinaglalaban natin si Brother Chris, malalaman natin ngayon yung proper approach to God, lahat tayo, para po maging powerful yung prayer natin kay Lord. Tama? So tonight, I will give you 6 powerful lessons or 6 points about prayer that you can learn from King Jehoshaphat's life.
At kaya kung halimbawa ay sobrang overwhelmed ka, sobrang takot na takot ka sa nangyayari dahil nga merong crisis, you need to follow King Jehoshaphat's example. Number one, the first thing he did is he turned to God for help. Sabi nyo nga, he turned to God for help. So as soon as Jehoshaphat knows that there was a crisis, hindi siya humingi ng help sa ibang nation na kaalay nila. Hindi sila humingi ng tulong sa US, sa Australia, sa Japan, wala. Mga bansang kaalay natin. Hindi siya tumawag ng human support. Hindi siya nagpatawag ng meeting para humingi ng advices sa matataas na general na sundalo niya. Dahil siya ang king ng palasyo, siya yung gustong pabagsakin, even though he was terrified, he was frightened, he was scared, ang unang-unang ginawa niya, he turns to God for help. And that is the very best thing na gusto ko matutunan natin tonight. Tingnan niyo po yung verse. Pakibasa nga yung verse na. Praise. Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. He also ordered everyone in Judah to begin fasting. Hallelujah! Glory to God! Nakita niyo? Can you repeat after me? He also ordered everyone. Laksan niyo. He also ordered everyone in Judah to begin fasting. He did not only turn to God for help, he also asked everyone to Judah to begin prayer and fasting. Amen? And praise the Lord, because we started prayer and fasting originally, as I said earlier, at ito kasama na sa prayer natin, yung situation ni Brother Chris. At nakita natin na hindi lang nag-turn to God si Sister Elaine, in-involve niya ang Pilipinas, nakilala niya at lahat, at tayong lahat na naandito sa sitwasyon ni Brother Chris. Amen po ba? And tonight, I want to add that fasting is the key to show God that you are serious. Ipinapakita natin kay Lord na kapag tayo nananalangin at sinasabayan natin ng fasting, ipinapakita natin kay Lord na we are so serious sa ipinagpapray natin. That there is some urgency sa hinihingi natin. Amen. We are so serious sa petitions natin. Amen po ba? For Chris to be recovered and healed in the name of Jesus. Yun po hinihingi natin. Now, listen to me. This is one important lesson that you need to remember always. If you go to an urgent thing or crisis like this, and sabi ko po, never let a crisis intimidate you. But instead, let it motivate you. Tama? Amen po ba? Siguro kung sasabihin ko to sa isang tao na religyoso, baka hindi niya ako maintindihan. Pero kaya ako sinasabi sa inyo to because we are all praying for Brother Quiz. Lahat tayo may Diyos sa buhay natin. Amen. Hindi lang tayo tumawag kay Lord kasi may problema tayo. Alam natin na araw-araw kasama natin si Lord. Amen. Amen? Alam natin na meron tayong established relationship kay God. So, if there is a crisis, don't be intimidated. Amen. Because you know that there is God in your life, let it motivate you. Amen. Tama? Kaya nga sabi ko kanina, challenge accepted. Sa tuwing daranas ka ng problema sa buhay, huwag mo pabayaang mabuli ka ng demonyo. Huwag mo hayaang mabuli ka at ma-intimidate ka ng mga problemang yan. Instead, ma-encourage ka or ma-motivate ka pa more to challenge yourself to be more in the presence of God during your crisis. Tandaan niyo po, our enemy is the thief. Tama? Thief lang siya. And the thief does not come except to kill, to steal, and to destroy. Sisirain lang yung pananampalataya mo yan. Yung joy sa puso mo, tatanggalin niya. So what you will do is to pray more. You trust more. You study more. Amen. And this is what Jehoshaphat did. He did not panic. Nananalangin lang siya. Hindi siya nag-isip man lang kung anong gagawin niya. Nagdasal lang siya. He turned to God for help. Mga anak, listen to me carefully. Tandaan niyo palagi. Prayer must always be your first choice, not your last resort. Tama? In everything na nangyayari sa buhay natin, tandaan nyo palagi, prayer must always be your first choice. Whatever situation, we need to talk to Him immediately. In other words, seek God for wisdom before anything else. Tama? Now, kung makikita nyo po, Jehoshaphat did not handle the situation alone. He did not keep it by himself. Hindi niya sinolong crisis na meron siya. Amen. So, sadly, marami pong tao ganyan kahit Kristiyano na. Sinosolo nila yung mga problema nila.
May problema yung pamilya natin. Sa atin na lang to, huwag na lang natin ilabas, nakakahiya. That is wrong. Lalo na kung nasa loob ka ng church, dapat po i-share nyo sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo para maipag-pray kayo. May problema ako, hindi pwedeng akin lang to. Tama? Amen? Diyan pumapasok yung spirit of pride. Kapag sinusolo mo yung problema mo, may kausap pa ba ako rito? So si Jehoshaphat po, he enlisted others to pray with him. At ganun nga yung sinasabi natin ginawa ni Sister Elaine. Sister Elaine forwarded to many people. Gumawa sila ng chat group para lahat ng tao makasama natin sa prayer. Amen? We have prayer requests and so everyone are interceding for Brother Quiz. Tama po ba? Hindi mo sosolohin ang mga problema mo, lalo na kung nasa crisis ka. You don't need to face it alone. The first thing that you need to do is turn to God and tell other people too so that they can intercede for your crisis. Amen. Amen po ba? You turn to God in prayer and then turn to people for help. Asking them to pray for your situation. Tama? And that is what Jehoshaphat did. He got everybody involved praying. In fact, the scriptures exactly says, he also ordered everyone in Judah to begin fasting. Sabihin nyo nga, everyone. Isa pa, he ordered everyone. So, in-involve niya lahat. So right now, at this very moment, tingnan muna natin kung paano sinimulan ni Jehoshaphat in prayer niya. At ganito ang gagawin natin lahat. Amen? Are you with me? Ganito ang gagawin natin lahat starting tonight pag tayo nag-pray. Kung paano pinagdarasal ang crisis na meron siya. So first thing you do, when you start praying in your crisis, o sa crisis na meron sila Sister Elaine, is remember how big God is. Pag tayo nanalangin simula sa gabing ito, personal man at lalo na sa sitwasyon ni Brother Quiz, always remember, put in your mind, how big our God is. Kahit na gaano pa kaseryoso kalagayan mo, kahit na gaano pa kabigat yan, kahit na gaano pa kahirap, kahit na parang tingin mo, wala nang bibigat pa sa experience mo. Every time na magdarasal tayo at iisipin mo, lagi mong tatandaan na ang Diyos mo sobrang laki. Amen? Bakit po? Bakit natin kailangan yon? Kasi po, nagkakaroon tayo ng thinking at the same time na ang problema mo, ang liit lang, kasi ang thinking mo, malaki ang Diyos na nilalapitan mo. Ganun po, gano'n man kagulo, gano'n man kalaki yung pinagdadaanan mo. Remember always that our God is so big. Tingnan niyo po yung prayer po ni Jehoshaphat sa 2 Chronicles 20 verse 6. Pakibasa ng anak. Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Amen. So listen to me. Tingnan niyo po, Jehoshaphat started this prayer by remembering the greatness of God. Remember this, problems in your life, problems in our life, gaano man kalaki yan, shrinks when God expands in your prayer. Lumiliit yung sitwasyon na kinalalagyan mo, na meron ka, kapag ang thinking mo, malaki yung Diyos na nilalapitan mo. Can I hear an amen to that, please? So bakit ko nasabi yon? Bakit ko nasabi? Because the bigger your vision of God, the smaller problems will appear to you. Lumiliit ang problema, gaano man kalaki, kung malaki ang tingin mo sa Diyos. Tama po ba? Tandaan po natin, dahil sa crisis mo, na ipinagpapray natin, so you start your prayer with an adoration of who He is. Lagi pong ganun ang prayer. Declare in your prayer that He is a great, great God. Parang nananalangin ka pa lang, yung tiwala mo, Lord, I know who you are. I know that there is none like you. Amen? Waymaker, promise keeper, miracle worker, you are God. So, pag nag-start ka ng panalangin mo, yun na agad yung laman ng isip mo. Yun na agad yung mention natin sa ating mga prayer. Amen? Nakuha niyo yung number 1. Ano yung number 1? Remember that God is big. Okay? Number 2. Ang sabi po rito sa number 2, remember what God has done for you. When you pray, listen to this. Remember what God has done for you in the past. Kasi po, completely different yung number 1 kanina, na remember how God is big, dito sa number 2.
Remember what God has done for you. The first one is remember how big God is. So magkaiba po to. Dito po kasi, kapag iniisip natin ang mga ginawa ng Diyos sa buhay natin, sa dami ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, mas lalo kang tumatatag sa paglapit mo sa Kanya this time. Kasi ang dami niya ng ginawa sa buhay mo. Ang dami ng response ni Lord na maganda sa buhay natin, tama? So dito po, kasi kapag iniisip natin ang mga ginawa ng Diyos sa buhay natin, mas lalo tayo nagiging confident and tumatatag yung prayer natin kay God. Nagkakaroon tayo ng so much confidence. Kasi po, may gagawing solusyon ng Panginoon sa current crisis mo dahil naunawaan mo yon in the past. Nakita mo kung paano ka itinawid ni Lord sa malalim na tubig, sa malaking apoy, sa mas malaking problema. Kapag yun inisip mo lahat, magkakaroon ka ng confidence in your crisis right now. Na kayang-kaya to ni Lord because ang dami ko ng pinagdaanan. Ngayon pa ba ako susuko? Tama po ba? Ang dami mong victory sa pinagdaanan. Ang dami mo ng answered prayer. So lahat yun iisipin mo when you start to pray for his situation. Amen? Let's see what King Jehoshaphat did sa kanyang prayer. Tingnan po natin. Ano yung sabi niya? Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel? Amen. So dito po makikita nyo, ang iniisip ni Jehoshaphat sa prayer niya, yung mga kabutihang nagawa ng Diyos sa Israel. Tama? Oh God, did you not drive out the inhabitants? Ilang beses mo kaming inalayo sa mga sumasakop sa bansang ito. Ilang beses mo kami pinagtanggol. So doon sa sitwasyon nyo right now, na may susugod at nandyan na, malapit na, gegayarahin sila, sasakupin sila, iniisip niya yan na maraming beses na siyang ipinagtanggol ng Diyos. Ngayon pa ba siya matatakot? Same with the situation of Brother Chris. And I really believe na napakarami ng himala ang ginawa ng Diyos sa buhay ng mag-asawang yan. Amen? So yung crisis na yan, kayang-kaya nating lagpasan. Kaya pag kayo nanalangin mga kapatid, para sa sitwasyon mo at sa sitwasyon ni Brother Chris, think about this. Para yung faith natin lalong tumatag. Lalo tayong maniwala na may gagawin talaga ang Diyos sa sitwasyong ito. Amen? Amen. Palakpakan nga ulit natin si Lord. Come on, please. So, ang ibig sabihin, in short, ang sabi ko, think about how many miracles God had already done in your life. Kapag nasa crisis tayo. Amen? Sa kalagayan nila, Sister Elaine, everything that God has given them, lahat yon isipin din natin habang tayo nananalangin. Na napakabuti ng Diyos. Binigyan sila ng 3 anak right now. Na nakakalungkot man dahil maliliit pa sila, pero we believe in our heart na hindi sila pabayaan ng Diyos. So tuwing magdarasal ka sa gitna ng unexpected crisis like this, you start with, are you not God of heaven? So focus on God's character when you start praying. Second, did you not help me in the past? Focus on God's faithfulness sa buhay mo. Pag tayo nanalangin. Amen po ba? Are you following me? Amen? So let's go quickly. Sa ating number 3. Ano po yung number 3? Remember what God has promised. Sa gitna ng mga panalangin mo during your crisis, you need to remember the promises of God na nakasulat sa Biblia. Sobrang dami niyan. Bakit? Kasi kung alam mo ang mga pangako ng Diyos, may confident ka na mag-claim. May confident ka because nababasa mo at nakikita mo yung promises ng Diyos na nakasulat sa kanyang Biblia. Tama? So, see what Jehoshaphat did in his prayer. Tingnan po natin. Ano sabi? Did you not give this land forever to the descendants of Abraham, your friend? Ayan. Panginoon, itong land na to, ibinigay mo na sa amin. Promise land to na pinangako mo sa amin. Ngayon pa ba kami matatakot na kukunin ng kalaban to sa amin? I don't believe that. Sa dami ng biyaya na binigay ng Diyos sa'yo, sa dami ng mga promises niya sa Biblia na nakasulat, remembering what God has promised to you. If you have facing a crisis, did you not give this land to us? Kaya nga promised land. Because God has promised it to Abraham. Tama? Now, para magkaroon ka ng isang matatag na pananampalataya sa Diyos, you need to remember what God has says sa kanyang mga salita. Lahat tayo nagbabasa ng Bible. Kung di man lahat tayo, nakikita mo rito. Alam mo na may mga pangako ang Diyos. At kung ikay talaga nagbabasa ng Bible, alam mo that there are 7,000 plus promises of God
that is written in the Bible. So become a promise person. Amen? Sobrang dami po. 7,000 plus ang promises ng Diyos sa buhay natin na nakasulat lahat sa Biblia. Amen? So dapat magkaroon tayo ng attitude of reminding ourselves and claiming all the promises of God in our lives. When we pray for crisis, tama? So how many of you remember the power of declaration? So declare the promises of God in your life. Decree the promises of God in your life. Sadly, inalis mo natin yung declaration ng Biblia. Dapat ganun ang gagawin natin. Declare what God has said. I am who He says I am. I can do what God says I can do. So dapat ganun. Tama po ba? How many of you remember that? How many of you remember that? Natandaan niyo pa ba yun? So we need to pray with this kind of attitude. Yung lahat ng pangako ng Diyos hindi mo alisin sa puso mo. Amen? Amen. Now, let's go to number 4. Ito na po yung number 4. Ang sabi po, pag tayo nagpe-pray, sabi, appeal to God's character. Sabi nyo nga, appeal to God's character. Ano ibig sabihin ko niyan? We all know that God is holy. We all know that God is very powerful God. We know that He is a just God. So, your prayer appeal to God's character. Sige nga po, pakibasa nga natin sabi ni Jehoshaphat. Sige nga. You would not allow us to invade their territory when we came up from Egypt. So we turned away from them and did not destroy them. See how they are repaying us. O our God, will you not judge them? Amen. Did you see that? Jehoshaphat here was appealing to God's character, God's righteousness, God's justice. Sabi niya dyan, no? Now, are you not? Or did you not? Sabi niya dyan. Amen ba? You will not allow us to invade their territory when we came up from Egypt. So, we turned away from them and did not destroy them. See how they are repaying us. O our God, will you not judge them? Tama? Amen. So, ito yung character ng Diyos. Yan po yung tatlong question ni Jehoshaphat sa kanyang prayer kay Lord. So, kaya ko po ito pinapakita sa inyo ngayong gabi is for us to have the same questions in our mind while we are praying for a crisis like this. In other words, when I pray to God during crisis, I know who you are. I know you are the Kings of Kings, the Lord of Lords, our God and our Savior. Again, you declare that, Lord, you are a way maker, promise keeper, miracle worker. That's what you are, my Lord. Amen? My Lord, you are my personal Savior. I know what you have done in my life. Ngayon pa ba kami susuko, Lord? Alam namin na kaya namin lagpasan tong pagsubok na to. Tama? Amen po ba? You know, you died for the cross for us. Binayaran mo ng buhay mo ang aming kaligtasan. Tama? Lahat ng pinagaling niya sa Bible, ibanggitin mo lahat. Lord, bumuhay ka ng patay. Nakakita yung bulag. Nakalakad yung pilay. At alam namin, Lord, kung bumuhay ka ng patay noon, patay na, nabuhay pa, si Brother Chris pa kaya na humihinga pa? Amen. Come on. Palapakan niyo si Lord. Come on, everybody. Now, kanina sabi natin, when you are overwhelmed with fear, yung may takot ka naramdaman sa puso mo because you are in the crisis, you are in emergency situation, first lesson that you need to remember is you turn to God for help. Tama? Yun yung una. Ito, yung character lang prayer mo. Now, let's go to the second one. Admit my inadequacy. Amen. Ano ibig sabihin yan? Parang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya ang crisis na ito nang ako lang. Hindi ko kaya, wala akong magagawa dito, Lord. It is very impossible for me, but I know for you, this is possible. Tulungan mo ako, Lord, dahil alam kong walang imposible sa'yo. Tandaan niyo po, in the beginning of his prayer, Jehoshaphat said, you, Lord, have all the power. Ang sabi niya kanina. And so, this time, he confesses. Singa na. We have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do. Yes, this is what I mean. Dito po pinapakita po ni King Jehoshaphat na wala siyang magagawa. Hindi niya kayang harapin yung mga kalaban. Kaya po kailangan niya ng Diyos sa buhay niya. Amen. So sa anumang sitwasyon na meron tayo, huwag mo ipakita kay Lord na kaya mo. Because pag kaya mo, hindi makaka-intervene ng Diyos. Kasi kaya mo pa. You need to ask God for help. You need to show Him na hindi mo kaya, that you depend on His majesty. Amen po ba?
Powerless tayo, useless tayo without Him. Lagi po natin tatandaan niya, miracles never happen until you admit that the situation is impossible without God's help. Saka palang mangyayari yung tinatawag na miracle. Jesus said in Matthew 19:96, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Tama? Sabi ni Lord yan. Sige. Palakpakan nyo ng palakpakan si Lord. Come on. So, what is my point right now? Ano yung point na sinasabi ko sa inyo? Your inadequacy is not a surprise to God. Hindi po sorpresa kay God yun. Kung alam niyang wala kang magagawa, alam niyang hindi mo kaya, alam ni Lord yun. Ang inihintay niya lang, aminin mo. Hindi po nagulat ang Diyos doon. Alam niya yon. He knows it very well na hindi natin kaya ang bawat crisis na meron tayo. Ang gusto lang ng Diyos, marinig niya galing sa'yo na hindi mo kaya para makapasok siya sa sitwasyon na meron ka. Tama po ba? Aaminan lang natin when you are praying during the crisis. Amen? Are you following me? Then, there's the third thing. Ang pangatlo na po tayo, to do when you are in crisis. Rely on God's resources. Sabihin nyo nga sa katabi mo, rely on God's resources. Now, because Jehoshaphat knows that he is inadequate, alam niya sa puso niya, alam niya sa sarili niya na inadequate siya, hindi niya kaya, he rely on God's power. He places his faith on God's resources. So kapag nagdasal ka in the midst of your crisis, you rely on God's resources lang. Meaning, admitting that you cannot do anything, wala kang magagawa, hindi mo kaya, so you will ask God for His resources. Sometimes po, pag may mga bigat ng problema, ang una-una natin hinihingi, provisions. Tama? Lord, kailangan namin ng provisions. Amen? At alam niyo po ba, doon sa sitwasyon na meron sila, andun yung police, nung kinausap si Sister Elaine, at sinabi ng police na, mag-report ka lang sa police, i-report mo lang yung nangyari, at sasagutin ng lahat yan, yung gastos nyo dyan. Wow! Provision na agad ang binigay ni Lord para sa kanila. Amen? So doon pa lang kitang-kita natin na ang Diyos kasama, na andoon siya, hindi siya nawawala. He is working behind the scene. Tama? So tingnan niyo yung prayer po ni Jehoshaphat. Tingnan natin. Sige nga po. We do not know what to do, but our eyes are on you. Ayan, dito po makikita natin si Jehoshaphat was shifting his focus. Sabi niyo nga, focus. Isa pa, focus. So he was shifting his focus from the problem to the problem solver. Tama? Nakita niyo? May problema. Ang laki ng problema. Hindi siya nakapokus sa problema. Ang focus niya doon sa magbibigay na solusyon sa problemang kinalalagyan niya. So kapag tayo nasa crisis, saan ka nakapokus? Sa problem ba o sa problem solver? Tama? Now look at my mga anak. Alam niyo, kapag may problema mga tao, they usually look for a sign. Tama? Lord, bigyan niyo nga ako ng sign. Bigyan niyo ako ng sign kasi ang laki ng problema ko. Alam niyo po, sa totoo lang, gusto ko sabihin sa inyo to, sometimes, mahirap makapakinig ng sign kay Lord. Maghihintay ka pa ng sign. Why you need to ask God for a sign? Samantalang may Bible ka naman. Amen? Kaya nga, isinulat niya lahat sa Biblia dahil lahat ng pangako niya na andoon. Sometimes, Lord, give me a sign because I don't know what to do. Well, read your Bible and you will know what to do. For sure, definitely, He will talk to you. Tama? Bakit pa niya kailangan isulat yung mga yon kung hindi man lang babasahin? Tama? Lahat ng sagot, lahat ng problema natin nakasulat sa Biblia, mga anak. Nandoon sa mga salita niya. You need to read the Word of God. You need to declare and decree the promises of God in your life. Amen? God will not ever write the answer in the sky. God will never write the answer in the test paper because He already wrote it in the book of life. Andoon na lahat. Yung law ng Diyos, yung batas ng Diyos, andoon na lahat sa Biblia. So sometimes, stop looking for a sign if you cannot find it. Open the Bible instead. Read the Word of God. Tama? Read the Scriptures. Because God's will is in God's Word. And the more you read the Word, the more you know His will. Amen? Kaya nga po lahat din natin sinasabi na magbasa po tayo, mag-devotion tayo. So fill your mind with the Word of God. Rely on His promises. And make His Word the center of His attention. Tama? May natututunan po ba tayo tonight?
So number 4, ang gusto ko sabihin sa inyo sa number 4, relax in faith. Sabihin nyo nga, relax in faith. Dapat, hinga ka lang ng malalim kapag nasa crisis ka. Then relax in faith. Amen? Kanina, may tinanong ako si Sister Lane, kanina tanghali, tuwing makikita ko siya, Sister Lane, kamusta ka na, anak? Kanina natuwa ako kasi sagot niya sa akin, nakatagot mo sa akin, Pastor, nakatulog na po ako ng mahimbing kagabi. Yun ang gusto kong marinig. Relax in faith. Amen? Amen po ba? Are you there? Kung nakakatulog ka ng maayos, ibig sabihin, ang laki ng tiwala mo sa Diyos na meron tayo. Tama ba? Alam nyo, initial reaction, of course, initial reaction iiyak ka talaga, maglulupasay ka talaga hanggang gusto mo. Nakita ko kay Sister Elenio the first day, nang nasa hospital kami. And I will never blame her because that's the initial reaction. Kaya nga po, nakakalungkot na makakita tayo ng mga kapatid na nasa ganung sitwasyon. Nakakalungkot po dahil may mga pinagdadaanan sa buhay. Pero po, pagdating ng araw o pagdating ng oras, kagaya ngayon, dapat relax ka na sa faith natin. Tayo, sabihin natin relax tayo sa mga faith natin, pero po ito sitwasyon natin, hindi natin titigilan. Amen. We will continue to knock the door of heaven. Amen. Hindi tayo titigil mga anak. Hayaan natin makulitan ang administration office ng Panginoon. Hayaan natin bumahan ng email. Hayaan natin bumahan ng fax. Hayaan natin bumahan ng SMS sa opisina ng Diyos. Amen? Para marinig niya at maggumalaw siya sa sitwasyong ito. Amen po ba? So habang ginagawa natin yun, relax lang tayo. Alam niyo po ba, ikukwento ko lang sa inyo, naalala ko lang, during the time na ako po tinawagan ulit ng Zayed University, pabalik dito sa Abu Dhabi, yung promotion ko po, si Pastora Grace, itinakbo sa ospital. Itinakbo po siya sa ospital kasi nahihirapan siyang huminga. So, siya po, silagyan lang ng wire dito para bombahin, pero po, nagkaroon ng complication. So, kailangan i-open yung kanyang heart. So, ginupit po yan, yung kanyang ribs, at binuksan pa ganon. Totoo po yan, binuksan yon yung kanyang ribs lahat. At nilagyan po siya ng stainless na bulb sa kanyang puso. So, isang bulb niya, stainless na. So, natandaan ko po, 1 week din siyang unconscious. 1 week din po. Alam niyo po ba, hindi ako kinabahan kahit minsan? Totoo po yan, hindi po ako kinabahan. Nung siya po ay sinabi ng doktor na i-open surgery siya, ayaw ni Pastora Grace. Ayaw niya po. Ang sabi niya, hindi na ako lalaban, Dad. Okay na ako dito kasi baka hindi ko kayanin. Hindi mo kakayanin, pero kaya ng Diyos. Bakit ka susuko? Sabi ko, as long na nandito tayo, ipoprovide ni Lord ang lahat ng kailangan natin. Pumirma po ako without her knowing it. Pumirma po ako ng yung sulat na ano man ang mangyari, meron akong pirmado roon na alam ko yung mangyayari. Ano ba tawag daw? Waiver ba tawag doon? So pumirma po ako noon. At nung time po na siya is ooperahan na, ano po? Kasi naghahabol sila ng oras kasi kailangan maoperahan po siya. Kasi tumatagas yung dugo sa kanyang puso. Pag natagalan pa, ikamamatay niya yun. So kailangan po ng B na dugo. Ang kanyang dugo is type B. Mahirap po maghanap noon, tama? During that time, Friday. So sabi po sa akin ng doktor, Sir, wala po kami makuha ng dugo. Yung blood bank po sa Sharjah saka dito sa Dubai is wala pong exact na gentong dugo. Kailangan po natin ng gento karami. Ano po gagawin natin? So I called the Lord. I told him, Lord, give me the way para makakuha ng dugong to. And then He reminded me na lahat ng tao nasa church during that time. May service po. Tinawagan ko si Pastor David at sinabi kong, Pastor, kailangan ko po ng blood na B, type B. Ngayon na po, kailangan ko. Paki-announce na po sa church. So, ang ginawa po nila, kinancel yung service, lahat ng tao nagpunta roon sa hospital. At bumaha po ng blood B na dugo. May nag-away pa. May nag-away pa po. Ang sabi kasi nung isa, Pastor, gusto ko po mag-donate ng blood, pero po ayaw kong payagan. Hindi ka papayagan kasi ikaw is visit visa. Visit visa siya. So, kailangan merong malinis na dugo. Tama?
So nagalit siya doon sa nurse. Sabi ko, no, huwag ka mapag-away. Okay lang yan. Amen? So tingnan niyo po, pag meron tayong mga situation na gano'n, si Lord po pinoprovide yung kailangan talaga natin. So relax in faith. Nung siya po pinasok na sa ospital, nag-intercede po kami doon sa hallway. Lahat ng tao naka-lay hands, pati doon sa doktor po, pinag-pray ko. Ang lakas po ng bibig ko. Alam niyo naman bibig ko, lakas, di ba? So pinag-pray ko po talaga. At pagkatapos noon, paglabas namin ng ospital, ang sabi ng doktor, o sige po, ipapasok na siya. And within 5 minutes po, operahan na siya. Within 5 minutes, kumakain kami, salo-salo, ang sarap ng kain ko. Wala talagang kakaba-kaba. Wala po talaga. No, relax in faith talaga. Amen? Yun po yung gusto natin sabihin. Ano mang crisis ang pinagdadaanan nyo? Because you have trusted in God, our Savior. Tama? But of course, again, kagaya na sabi ko kanina, yung first reaction, ganun talaga. Iba naman yung sitwasyon kasi ni Brother Chris, tama? Iba naman din sa akin. Pero po, in every situation na meron tayo, try to relax in faith. Amen. Huwag po tayo magpadala para tayong unbeliever. Sometimes, na-delay lang yung sweldo natin, parang papakamatay na tayo. Ilang araw na delay? 2 oras. Amen? Amen po? So, relax in faith po tayo. And I'm really praying na ang buong family po na ni Brother Quiz is merong comfort na galing kay God. Amen? So, tingnan po natin yung sinabi dito ng 2 Chronicles 20 verse 15-17. Pakibasa po. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's. You will not have to fight this battle. Amen! Nakita nyo? Nakita nyo yung sabi ni Lord kay Jehoshaphat? Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Huwag kang ma-discourage. Kasi yung mga parating na army na yan, ako ang lalaban dyan, hindi ikaw. The battle is mine, not yours. Tama? You will not have to fight this battle kasi ako ang haharang sa mga yan. Amen po ba? Ganyan po katindi yung Diyos na ating pinagsisilbihan. Tama? Ganyan po katindi. Kaya po, ina-encourage ko tayo lahat na kapag nasa crisis tayo, just relax in faith. Tama po ba? Sinasummarize ko lang sa inyo yung passages na yan. Tama po ba? Hindi mo gera yan. Hindi mo gera. Gera ni Lord yan. Tama po ba? Take up your position. Stand firm. And you will see the deliverance of the Lord that He will give you. Amen? So just give it to Him and relax. That is what faith does. At kaya nga tayo tinawag ng Diyos kasi may plano ang Diyos sa buhay natin lahat. So kapag may faith ka, sabi diyan, do not be afraid and do not be discouraged. At alam niyo pa, bilib na bilib ako. Nagpapasalamat ako kay Lord sa lakas ng pananampalataya. This is Sir Lane. Dahil kahit na ano sabihin ng doktor, come on, give Him the glory, give Him the glory. Kahit na ano sabihin ng doktor in her face, nire-rebuke niya lang. At ganun talaga dapat. Amen? Rebuke mo lang yung mga yan. Walang Diyos yung mga yan. Amen? So hindi nila alam yung stand natin. Amen po ba? So sabihin mo ka sa katabi mo, laban lang besh. Huwag kang atras. Amen? Amen. So listen to this. Real talk tayo, real talk. Sabi ko rito, sometimes when you are in crisis, it takes more courage to do nothing than it takes to do something. Ano po ang ibig ko sabihin dyan? Totoo ba yan? Bas kailangan mo ng tapang dahil wala kang gagawin kaysa yung may gagawin ka. Kailangan mo lang hindi ma-discourage. Kasi nga, dyan pumapasok ang faith. Relax ka lang. Because you know that God is in control. May kausap po ba ako dito? Alam niyo ba, makinig kayo, minsan sa gitna ng mga crisis natin, sinasabi rin natin ng Panginoon, tuloy mo lang ang pinagagawa ko sa'yo. Tuloy mo lang yan. Don't do something else. I will do it for you. Ako bahala dyan. Relax ka lang, anak. Tama? Amen. So, danas po natin lahat yan. Ang dami na natin pinagdaanan ganyan. Me, myself, ang dami ko pa last year lang, alam nyo yan. Ang dami kong pinagdaanan ganyan. Tahimik lang ako. Dahil alam ko, ang Diyos ang lumalaban for me. Amen? Amen po? I will not do anything. I will not try to manipulate it. I will not do something against people. I will not do anything. Tatayo lang ako at patuloy na magpupuri sa Diyos. Ganun lang po.
Kasi the more na may gagawin ka on your own, the more na mas lalaki yung problema, mga anak. So tingnan niyo po itong natutunan ko in the past. Ganito po kasi ang ginagawa ko during my battles, lalo na sa ministry. Kapag inilagay ko kasi sa kamay ng Diyos ang battle, mapa-personal man o mapa-ministry man, it will become God's battle and not yours. Susundan niyo po ako, ulitin ko ulit. Kapag may battle ka, kapag yung pinagkaloob mo kay Lord, Lord, lahat ng battle ko sa iyo na. And then matulog ka ng mahimbing. Si Lord na ang gagalaw for you. Kasi hindi siya makakagalaw kung sinosolo mo yung battle mo. Ibigay mo lahat kay Lord. It will become God's battle and not yours anymore. Your enemies become His enemies. Sino man ang sumisira na naninira sa likod mo, they will become God's enemies, not yours. Basta ipagkaloob mo sa Kanya lahat, tama? Nandoon ang trust mo sa Kanya, kaya mo ipaubaya sa Kanya. Then nagiging battle ng Diyos, yung battle mo. Tama ba? Kaya sabi ni Lord, stand still. Keep your faith, don't worry. Relax and watch me handle it for you. Yun ang sinasabi ni Lord kapag may problema tayo. Di ba nga narinig niyo sa akin? Mere men lang yan. Tama? Natandaan niyo yun? Mere men lang yan. Anything na dadaan sa buhay mo, mere men lang. May Diyos tayo. Part ng training natin. Tama? Now, my question is, how do you stand firm when you are in the battle? How you stand firm when you are in the battle? Yung tinatamaan ka ng bala sa lahat ng side ng katawan mo, ilag ka ng ilag, paano mo haharapin yung battle na ganon? Kung sa simula pa lang, hindi mo na kayang ilagan. Tingnan niyo po yung verse 20. Pakabasa nga anak. Have faith in the Lord your God, and you will stand strong. Have faith in His prophets, and you will succeed. Amen. Listen to me carefully. Napaka-importante po ito na maintindihan ninyo. When you are in the crisis, according to this passage, strength and success comes from two things. Sabi niya nga, two things. If you want stability and success, kailangan mo pagkatiwalaan ng karakter ng Diyos, manampalataya ka sa Kanya, you need to fill your mind with His Word, with the Word of God. Tama? Now, para maging successful ka, you need to have faith din sa mga taong ginagamit ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sa leader mo, pastor mo, you need to put your trust to them. Pag nasa gitna ka ng crisis. At yan po yung sinasabi dyan, have faith in His prophets. Yung mga modern prophets, yung mga sa leader nyo right now, yung mga pastors ng church po, sila yung mga modern prophets, then you will succeed. Tutulungan ka nila dahil siya yung ginagamit ng Diyos for you. Amen? At alam nyo po ba, nung nakatanggap ako ng SMS, ng message galing kay Kev, sabi niya, second day yata yan, Kev, doon nag-message ka, Pastor, please po, bisitahan niyo naman po si Ate Elaine everyday kung may time kayo. Ay, sabi ko, oo, gagawin ko talaga yan, don't worry. At pati yung pasasalamat sa akin ni Kev. Sabi ko, huwag kang mag-alala, talagang gagawin ko yan. Yan talaga ang trabaho ko. Tama? Amen? So, I make it a point na everyday nandun po ako. Pinapasya lang ko sa Elaine. Kahapon lang kasi hindi po ako nakalakad. Nag-message ako na hindi ako makalakad. Amen? Pero praise God, paggising ko ngayon, nakapunta ako at alas 12 nandun ako sa kwarto ni Elaine. Amen? Napakabuti po ng Diyos. All glory to God. Amen po ba? Sabi ko, Lord, bukas may prayer. Gusto ko nandun ako sa room. Pagalingin mo yung pa ako. Grabe paggising ko na wala yung sakit. Samantalang, nung kahapon, ang sakit-sakit. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? So, nakikita niyo po. Sige po. Palakpakan niyo si Lord. All glory belongs to God. Amen? So, ano yung nalalearn natin dito? Ano yung natututunan natin dito? Manampalataya tayo sa Diyos at sa mga taong ginagamit ng Diyos for you. Turn to God for help in the crisis. Admit your inadequacy. No? I rely on God's resources and not my own. And then relax in faith. Then the fifth one. Panlima po, bilisan na po natin. Thank God in advance. Sabi nyo nga, thank God in advance. Ito po, very important to. You need to thank God for the victory in advance. Ito po yung faith. May crisis ka pinagdadaanan, kakanta na tayo ng victory song, pero bago natin makita yung victory, nakakanta ka na ng victory song. Amen po ba? God's battle plan for Jehoshaphat was not like any other military strategy. Magkaiba po. Kasi ang sabi niya kay Jehoshaphat, when you go out in the battle, and when you put the music team in front of the army, wow! Alam niyo ba yan? Basahin nga natin para makita nyo, kasi po hindi niyo pa nabibasa yung verse eh. Basahin nga natin, singanak.
Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness, as they went out at the head of the army, saying, Give thanks to the Lord, for his love endures forever. Amen! Parating pa lang yung mga kalaban. Hindi pa dumarating, parating pa lang. Si Jehoshaphat nag-appointed na ng mga taong kakanta to praise the Lord for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, Give thanks to the Lord, for His love endures forever. So they were worshiping God in advance. They're worshiping God for His faithfulness. They're praising Him in His power. They're thanking Him for what He is going to do, even though they do not know what will happen. Nagpapasalamat na sila by praising Him. Nagpapasalamat na sila in advance sa gagawin ng Panginoon sa kalagitnaan nila. Tama? Amen? Kaya po, nung narinig namin na pwede pala maglagay ng music doon sa room, magdamag po yun. May music sa loob ng room sa ICU ni Brother Chris. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Kahit na po walang kasama si Brother Chris magdamag, nandoon, nagwa-worship. Nagwa-worship yung soul niya kasama doon sa music na tumutunog doon sa loob ng ICU room. Amen? Amen po ba? So yun po yung gagawin natin. Hindi mo maaaring batigil yung worship natin kay Lord kahit na may crisis ka. Imagine nyo na may battle tayo tapos nauna sa harap yung in front of the army, yung music team. Amen? Literally, ganun po talaga ginawa nila. Basahin nyo po, tingnan nyo po. Literally. And of course, naka-front dyan yung bahista, si Brother Romy, tama? Seriously speaking, maaring iba sa inyo is may dumadanas ng problema pero hindi magawang purihin ng Diyos. Mali po yun. You need to continue to praise Him. You need to continue to thank God in advance for the battle na pinaharap mo. Tama? Maaring iba sa inyo dumaranas ng difficulties or crisis, but right now in your personal life, maaring may mga prayer request ka tonight na hinihingi mo kay Lord, trabaho man niya, kailangan man niyang kagalingan ng sakit, financial, relationship crisis, visa expiration, etc. Na ang tanong ko, kailan mo pasasalamatan ng Diyos sa miracle? Kailan? Kapag nangyari na? Hindi. Hindi pa nangyayari, magpasalamat ka na. Yun po yung faith. Yun yung pagkakaiba natin. Kung ikaw man yung tinutukoy ko, ikaw man yung may prayer request tonight, don't wait for the miracle to happen. Say it now. Declare it now. Amen? Alam nyo ba, when you thank God for what He has done, we called it gratitude. Sabi nyo nga, gratitude. But when you thank Him for something that He has not done yet, we called it faith. Tama? Alam mo yung nagpapasalamat kasi sa bagay na nangyari na, gratitude yun. Pero pag hindi pa, pero nagpapasalamat ka na, that's what we call faith. Amen po ba? Faith po yung tawag doon. Tama po? Tingnan niyo po yung sabi ng Book of Hebrews. Kaya, sabi po ng Book of Hebrews. Ayan, ay, sorry. Ay. Ayan po, pakibasa. And without faith, it is impossible to please God. Ayan. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Ayan, Him. nakita niyo po, without faith, you will not please the Lord. Kailangan natin ng faith. Kailangan natin, because anyone who comes to Him must believe that He exists. And that He rewards those who earnestly seek Him. Today, as a church, we are earnestly seek Him. Tama? Brother, amen? Sino yung pwede sa atin? Tama po ba? So, listen to me carefully. Look at me, everybody. The highest form of faith is when you thank Him even before you get the answer. Yun po yung highest form of faith. Tama? Tingnan niyo po ang resulta ng kanilang ginawa. Dahil sa faith na meron sila, dahil sa ginawa nilang advance, hindi pa nangyayari, ginawa na nila, ito po yung sabi. Tingnan niyo po yung sabi. And at the moment they began to sing and to praise, the Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to begin fighting among themselves, and they destroyed each other. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Alam niyo ba yung nangyari dyan? Pumapalakpak kayo, hindi niyo pa naman alam. Alam mo yung nangyari dyan? The Israelites did not run away in fear. Okay, listen ha.
Hindi sila tumakbo, hindi sila tumakbo dahil natakot. They just stand firm in their faith. And listen to this. They did not even lift a finger to win this battle. Ano lang ginawa nila? Boses lang nila ang ginamit nila. By worshiping the Lord, in praising the Lord, in thanksgiving to God, ang mga kaaway nila, sila ang nagpatayan. Amen? Tingnan niyo po. When they start singing and praising the Lord, nagkaroon ng confusion with each other. And they killed each other off. Yung mga tao mismong kalaban nila nagpatayan sa isa't isa. Why? Because there is power in praise and worship. So right now, I would like to call the music team, please. Natandaan niyo ba si Paul at si Silas? Natandaan niyo sila? Nung sila itinapon doon sa kulungan, they sing praises to God. And the chain of the jail door was open. And that's the power of praise and worship. Tama? Kaya nga, it was God's leading, no po, na sinabi ni Christina na papalitan niya yung kanta, pinapalitan ko ulit ng madaling araw yung isang kanta. At ngayon, magpupuri tayo kay Lord in advance. Magsasaya tayo. We will rejoice. Because ang sabi ni Lord, rejoice in all circumstances. Sabi ni Lord, rejoice always. Tama? So, we need to do something here. Expect, number 6, sabi rito, expect God to turn your battles into blessings. Sige po, pakibasa kay 2 Chronicles na. Pakibasa. O, sige, ako na lang. Kala mo, tapos na, no? Pakibasa. So when the army of Judah arrived at the lookout Sundan niyo po, point sundan niyo in the to. Maganda to, wilderness, sige. they saw were dead bodies lying underground as far as they could see. Not single one of the enemy had escaped. Amen. Okay? So sabi po sa susunod na verse, sabi sa susunod, 25. Okay, sabi, King Jehoshaphat and his men went out to gather the plunder. They found vast amounts of equipment, clothing, and other valuables, Amen. more than they could carry. There was so much plunder that it took them 3 days just to collect it all. Wow. And then verse 26. Oh, sorry. Verse When- 26. On the fourth day, they gathered in the valley of blessing, which got its name that day because the people praised and thanked the Lord there. It is still called the valley of blessing today. Amen. So ano po yung pinapakita dito ni Lord? Makinig kayo mabuti. When you let God fight your battles through prayer, kagaya ng hinaharap natin, it will be a witness to everyone around you. So yung battle mo magiging blessing. So paano mangyayari yun? Because in the end of the day, when Brother Quiz become better in Jesus' name, lahat ng taong involved, lahat ng taong nakakaalam, first thing foremost, lahat ng doktor na nandoon, magugulat. Magugulat silang lahat. Makikita nila kung ano yung ginawa ng Diyos na meron tayo. Makikita nila kung gaano ka-powerful yung Diyos na pinagsisilbihan natin. Nakikita nila na walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon na pinagsisilbihan natin. Tingnan niyo po ito last verse. Ang sabi rito, when all the surrounding kingdoms heard that the Lord Himself had fought against the enemies of Israel, the fear of God came over them. So Jehoshaphat's kingdom was at peace, for his God had given him rest on every side. Mga anak, lahat ng doktor doon magugulat na ang Diyos na ating pinagsilingkuran, ang Diyos na bumuhay kay Chris. Third day pa lang, sinukuan na siya ng mga Diyos, ng mga doktor, ng mga nurses. Sinukuan na si Brother Chris. Sumuko na sila. Actually, first day pa lang, sumuko na yung mga doktor. Pero 1 week na ngayon, 7 araw na ngayon, hindi tayo sumusuko until now. At yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Sabi rito, when all the surrounding kingdoms heard that the Lord Himself had fought against the enemies of Israel, the fear of God came over them. Lahat ng doktor na yan, sasaludo kay Lord Jesus Christ. Because makikita nila kung gaano ka-powerful. Kung gaano ka-powerful ang Panginoon na meron tayo. Come on! Let's stand and worship the Lord right now.